Yan po ang nakikita nyong bote ay pangontra sa dumi ng aso na mahilig dumumi sa harap ng tindahan ko at sa harap ng inyong mga bahay. So may paraan dyan para hindi sila dumumi. Ito yon. Ito, kumuha kayo ng 3 bote na ganitong klaseng bote. Ito. At ito naman ang anyel. Yan ang anyel. So ngayon, itong mga bote lalagyan natin ng tubig. Lalagyan natin ng anyel. Yan, lagyan natin ng tubig yan. O diba? Lagyan natin ng tubig para magkulay blue. O, kulang pa ang tubig ko. Sa araw-araw kasi, nagwawalis ako ng dumi ng aso sa harap ng tindahan ko. So ito ang paraan para makagawa tayo ng pangontra para hindi na sila magdudumi sa harapan ng ating bahay o sa harapan ng tindahan ko, sa harapan ng inyong mga pintuan. Dahil sa tuwing umaga, bubungad sa iyo ang malatambak-tambak na dumi ng aso ng ating mga kapitbahay. At pagkatapos natin malagyan ng tubig, malagyan ng alog-alogin siyempre natin para matunaw naman ang powder na inilagay natin sa mga bote at maging maganda ang kulay niya. At siyempre, sarahan na natin yan. Takpan natin yan ng bawat isa para hindi matapon. At hindi rin malagyan ng ulan kapag umulan. At ayun nga, tuwang-tuwa ang alaga kong Mikay. Tuwang-tuwa siya sa mami niya na may ginagawa. Akala niya siguro ito kanyang inumin. At syempre mga mare, hindi pa yan dyan nagtatapos. Lagyan natin sila ng tali, bawat isa. Yan, talian natin. Liig ng bote. Para mayroon tayong sabitan. At yan ay ating isasabit sa labas. Ay alam nyo ba mga mare, may ibig sabihin daw yan. Na ang tubig na kulay blue, may mga ibig sabihin yan. Abay kung masipag kayo, i-research nyo na lang sa Google. At na-research ko na rin yan. Mas maigi nang kayong mag-research. At para malaman nyo kung ano ang ibig sabihin kung bakit natatakot ang aso sa kulay blue na tubig. At syempre mga mare, para gumanda naman din ang tali ko, yung mga sobra-sobra na tali, ginunting ko na. Para naman maganda siya isabit. At wala siyang mga sobra-sobrang tali. O diba? O ayan ang mga mare, tapos na. At ready na itong isabit sa labas. At bago ko nga pala isabit ito mga mare sa labas, ito ipapakita ko muna sa inyo. Ito yung harap ng aking tindahan. O nakikita nyo naman yan, o diba? O ayan o, may isang tambak-tambak pa na pupo ng aso. So araw-araw yan meron dyan. So kahit mag-araw-araw kang walis yan, talagang hindi maaalis. Ewan ko ba sa mga aso ng kapitbahay ko, bakit paborin nito nilang dumihan ang harap ng tindahan ko. Sa totoo lang, matagal ko na ito naiisip na lagyan, kaso wala akong panahon para gumawa nito dahil ako maraming ginagawa din sa tindahan. Pero sa ngayon, may oras ako para gumawa. Kaya ito naisipan ko na gumawa ito. Halika, samahan niyo ako at isasabit ko ito dito sa may harap ng tindahan ko. O diba, nagtanong na kaagad yan, ano po yan Ate Joy? Sabi ko, wag mong gagalawin yan kasi yan para hindi magdadumi ang aso dito sa harap ng tindahan. Kasi baka naman paglaruan ng mga bata ito sa harap ng kapitbahay ko, sasabitan ko rin yan. Kasi naman, nasa harap lang din ang tindahan ko. Kung sakaling dumumi man yung aso dyan, naaamoy ko pa rin sa loob ng tindahan ko. O ayan lang mga mari, hanggang dito na lang. At itong isa pala isasabit ko sa aking pintuan.